Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Muli isang magandang umaga bayan ng Brooks Point. At sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ngayon po ay nasa ikalawang segment na po tayo ng ating programa, ang Talakayang Bayan. At this point of time, masaya po ako na ibalita sa inyo dahil na-snatch ko yung time ng taong ito na talagang sobrang napakahalaga. At ikinagagala ko pong ipakilala sa inyo ang ating panauhin ngayong umaga. Walang iba ang ating Provincial Director ng TESDA dito po sa lalawigan ng Palawan, Mr. Gerardo A. Mercado. Sir, isang magandang umaga po. Magandang umaga sa iyo at magandang umaga rin sa lahat ng inyong tagapakinig. Ayan. Sir, thank you dahil pinaunlakan niyo po ang aming imbitasyon na makapanayam po dito sa programang ito. Basta pinatawag niyo kami na andito. At gusto ko pong sabihin sa inyo mga kababayan na si PD po ay talagang laging busy, punong abala sa lahat po ng mga graduation at activity ng TESDA dito po sa lalawigan ng Palawan. Lalawigan na po ba ng Palawan, sir? Okay. Opo. Buong lalawigan ng Palawan. Opo, ay talagang lagi pong nariyan ang ating masipag na Provincial Director at saludo po ako sa taong ito dahil pag sinabing serbisyo publiko, talagang nariyan po siya at nakaka-bless po. At ako po ay nai-inspired na gayahin din ang mga ganitong klaseng tao. Ayan. Alright mga kababayan, alam ko pong sabik na po kayo na malaman ang aming pag-uusapan dahil pag sinabing TESDA po, ito po ay malaki ang kinalaman sa kinabukasan po ng mga mamamayan na may pangarap sa buhay. At para po sa unang katanungan ay PD, eto po, nais naming maliwanagan pa at para po sa kalaman ng ating mga tagapakinig, pwede po bang maibahagi niyo po sa amin, lalo na po dito sa mamayan ng Brooks Point, ang mandato po at focus po ng TESDA? Okay, thank you, Allen. Actually, ang mga tao, basta narinig ang TESDA, laging ini-equate to sa training. But on the deeper side, ang TESDA kasi, siya ang nagse-set ng direction, nagpo-promulgate ng standard at implement programs para matugunan yung human resource requirement ng ating bansa. Yun. So bukod sa mga training program na pangkaraniwan na nga ay nagagawa namin dito sa Brooks Point, siyempre ang TESDA as the Tibet Authority, imina-manage namin yung lahat ng technical vocational institution within the province of Palawan. So, hindi pwedeng mag-offer ng any training program ang mga eskwelahan natin without undergoing yung registration process sa TESDA. So, yun ang primary mandate ng TESDA. Ayan, mga kababayan. So, ibig sabihin, napakahalaga po ng TESDA. At ito po ay konektado rin doon sa edukasyon. Ano po? At of course, sa kinabukasan po ng ating, ng bawat isa sa mga nagnanais po na makakuha ng kumbaga, passport ano po, para sa nais magtrabaho, of course, direction sa kanilang buhay. Yun yung magandang isa sa mga nagustuhan ko sa sinabi ni Sir. Tama, Allen. At saka bukod doon, tanging TESDA lamang ang inatasan ng gobyerno na mag-certify ng mga skilled workers natin. Kaya kami yung nagpo-provide ng national certificate. Kaya sa mga tagapakinig natin, kung may mag-o-offer sa kanila ng national certificate na magbabayad ng ganito, magbibigay ng ganito, huwag silang kakagat kasi marami nang nai-scam dyan sa sistema na yan na nag-aalok ng NC sa social media. Fake naman pala yung ino-offer nilang national certificate. Ayan, mga kababayan, ang daming lumalabas niyan ngayon sa Facebook, sa social media.
na mga ino-offer po. So, paalala po ng ating provincial director na wag pong basta kakagat dahil kalimitan sa mga yan, ang mga certificate po na yung matatanggap ay peke. Ayan. So, para po sa ikalawang katanungan, sir, dito po sa lalawigan ng Palawan, kamusta po ang status na implementation po ng ating TESDA programs? Sa ngayon, sa implementation ng mga TESDA programs namin dahil last quarter na tayo, so halos 70% naman ng mga plan activities ng TESDA ay ongoing na. At talagang sa pagtaha namin, lahat naman ng mga plano, especially yung mga scholarship na nakaprogram for this year, ay matatapos by the end of this year. So yun yung isa sa mga advice sa amin ng aming bagong secretary, si Secretary Benitez, na talagang pag-ibayuhin namin yung implementation at monitoring ng aming mga programs and services. Alright. Thank you so much, sir. Talagang siguradong busog na busog ang ating mga tagapakinig sa mga impormasyon ngayong umaga. At ito naman po ay tungkol sa mga challenges, sir, na nai-encounter po natin sa implementation po ng TESDA program sa Palawan. I hope na marami pong challenges, sir. Pwede niyo po ba kaming mabahaginan kung paano niyo po ito ino-overcome? At yung mga obstacles po na inyong kinakaharap, paano nyo po ito na-overcome? Actually, dito sa probinsya ng Palawan, there are many challenges talaga, especially in terms of yung geographical location natin. Okay. Yung distance from north to south, and then yung pinaka-sentro, yung Puerto Princesa City, and then down to sa south, yung location, talaga ang lawak ng ating location. Kaya talagang very challenging sa amin yung pagpunta pa lang sa mga bayan-bayan at mga barangay na pinagdadala namin ang aming mga training program. So, buti na lamang ang ating mga LGU sa buong probinsya ay napaka-supportive. Kaya nga, yung aming mga training program through their cooperation. So, naikakandak namin through community-based training program. Kaya kagaya dito sa Brooks Point, so nakapag-conduct na tayo kanina, natapos lang natin yung bookkeeping NC3. Kasi very supportive ang ating local government unit. At yung iba't ibang mga training program din sa agriculture, so sa yung Coconut Farmer Scholarship Program, may mga naikandak na rin tayong programa dito. So yun ang mga strategy namin. So lalapit kami at makikipag-collaborate sa mga LGUs na sa ganun yung through resources complementation. Yes. So naisasagawa yung programa at nadadala sa mga community kung saan siya kailangan. Okay. Ayan, nako, opo. Tunay mga kababayan, dahil ang ating panauhin po, sila ng kanyang mga ng kanyang kawani sa TESDA ay palagi ko pong nakikita dito po sa pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point na nakikipag-coordinate dahil napakarami pong mga programa ang na-download dito po sa ating bayan. Maraming salamat muli, sir, sa inyong pagsusumikap. At sir, sa ilalim po ng ating bagong TESDA Secretary, ano po ang focus at flagship program po ng TESDA at ano po yung strategy to accomplish this program po? Base sa mga guidance na ipinalabas ng aming bagong secretary, si Secretary Benitez. So, ang sabi niya ay i-continue yung mga programa na inilahad ng aming former Secretary Teng Mangudadatu. But aside from that, yung alignment ng mga program, i-strengthen niya. Siyempre, yung sinabi niya na yung TESDA Programs and Services, yung alignment nito sa programa ng ating Pangulo, si Ferdinand Marcos, ay pagtuunan din ng pansin na kung saan, di ba, ang focus ng
programa ng ating national government, yung poverty reduction, yung food sufficiency and food sustainability. Kaya yung mga programa ng TESDA ay talagang i-strengthen din at i-enhance para matugunan kung ano yung tinatahak na programa ng ating national government. Kaya yung programa natin sa tourism, kasi di ba ang probinsya ng Palawan ay ang number one na economic drivers naman dito talaga ay tourism. Kaya talagang in-strengthen natin yung mga training program na mag-a-address noong sa tourism sector. At pangalawa, yung sa agriculture. Kaya marami tayong allocation sa TESDA Scholarship Program na nakatuon dito sa tourism sector at saka sa agri-sector. Kasi ang Palawan ay isa rin naman sa talagang nag-provide ng mga rice, ng mga fruits and vegetable dito sa ating mga karatig na probinsya. Ayan. Ito sir, para mas maliwanagan pa po yung kaisipan po ng mamayang Palawenyo, papaano naman po makatutulong sa inyo pong palagay ang dito po sa mamayan ng Brooks Point at mga Palawenyo ang pagpapalawig po ng implementasyon ng TESDA program? Ay, magandang tanong yan, Allen. Yes. Alam mo, ang isa sa mga isinusulong ng TESDA sa ngayon ay yung tinatawag naming TESDA sa barangay. Na kung saan, ang TESDA gusto talaga kahit saang kasulok-sulukan ng mga barangay o kahit yung mga barangay na hindi marating-rating, talagang yung programa at serbisyo ng TESDA ay makaabot sa kanila. Kaya isinulong ng ating sekretary yung TESDA sa barangay na kung saan yung mga empleyado ng mga local government unit ay i-re-skill at ite-train natin para makapacitate sila na kung saan yung ibang mga community-based and livelihood training program na mismong TESDA ang nagkakandak ay yung local government unit na mismo ang mag-i-implement. Pa-TESDA devolution ba yun, sir? Sa madaling salita, parang gano'n na nga, yung TESDA devolution of training function to the local government unit. Kaya kaakibat niyan, na kung saan i-re-retrain sila, i-upskill sila para kaya na nilang makapag-deliver ng training program. Isa sa mga aspetong inilalapit din natin sa ating mga local government unit ay baka naman kaya ng mga LGU na makapagtayo ng sarili nilang training center para itong mga ganitong programa ay doon na i-implement o isasagawa. Kasi in terms of resources, kagaya sa ang budget ng TESDA, ay sa dami na nangangailangan ng training, hindi kakayanin ng budget ng TESDA na matugunan lahat yung mga request. Kasi araw-araw, ang daming letter na dumarating sa aming opisina na nagre-request ng mga training program. Pero hindi sapat yung aming human resources para matugunan yun. Hindi rin sapat yung financial resources. Kaya lumalapit kami sa ating mga local government unit na baka naman matulungan nila kami rito na magtulungan para bawat local government unit meron na silang mga LGU run training center. Ayan, ako napakagandang balita yan mga kababayan dahil ang sa part naman po ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa atin pong kaalaman ang bayan po ng Brooks Point ay mayroon na ring inalat na lote at sa atin din pagkakaalam ay kasalukuyan po sa ngayon po ay sinisikapan na po na laanan ng pondo ang TESDA building dito po sa... Ay, magandang balita yan, Allen. I think sa part po ng AMAS. Ayan, dahil seryoso po ang ating lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point na tumulong sa ating mga kababayan na para katulad po nung naisin ng
pamahalaang nasyonal na yung magkaroon po ng reduction pagdating po sa kahirapan. Oo. Ay, pag nangyari yan, di pangalawa na itong bayan ng Brooks Point. Opo, Na wow. magkakaroon ng LGU Run Training Center. Alright, yan mga kababayan. Ano po, tuloy-tuloy po tayo. Sir, ito naman po ang pinaka-aabangan po ng ating mga tagapakinig at palagi pong katanungan. Mayroon pa po bang mga scholarship ang TESDA at ano po ang mga benefits ng TESDA Scholars? Ayan. Yan. So, para sa ating mga tagapakinig sa programang ito, ang mga benepisyo ng TESDA Scholarship Program ay ang mga sumusunod. Una, libre ang training, walang babayaran kahit 5. Pangalawa, libre din yung National Competency Assessment para magkaroon sila ng National Certificate. Pangatlo, merong pinoprovide ang TESDA na tinatawag na training allowance na kung saan 160 pesos per day ang inaalat ng TESDA rito. And then, depende sa type ng scholarship, yung sa STEP, yun ang pinakamaganda na kung saan after ng training, mayroon pa kaming ibinibigay na toolkit para sa mga nakagraduate. At yung ibang training program, nakapackage din na binibigyan sila ng entrepreneurship training. Kasi gusto rin ng TESDA na hindi lamang makapag-produce ng mga wage-employed workers, bagkos makaproduce ng self-employed workers. Kasi yan talaga yung magpapalago ng ating ekonomiya. Okay? At dito sa last quarter na to, marami pa ring mga program na ilalabas ang TESDA. Katulong yung ating mga legislator. So may mga allocation din silang ilalaan para sa iba't ibang scholarship program na mag-a-address ng mga skills priority ng ating province. Yung sinabi ko nga kanina sa larangan ng tourism at sa larangan ng agrikultura. At kung sa mga tagapakinig natin, kung gusto nilang magtanong o mag-inquire sa mga program na darating sa Palawan, pwede nila kaming tawagan dito sa telephone number namin sa office. Kasi magandang direct silang makikipag-coordinate sa aming opisina. Kasi minsan dyan sa social media may nag-aalok din ng mga training program na kung saan meron ding naloloko. Kaya para makasigurado sila, sa aming opisina na sila tatawag o kaya doon nga sa PTC o kaya sa PPSAT. So doon sa aming opisina, ito po ang aming number. So po yung landline namin 433-7146 at doon naman sa aming cellphone number 0916-682-9460. Alright. Naku mga kababayan, I think nasagot na po yung ikapitong katanungan ko kay Sir. Pero gusto ko pa rin siyang itanong, Sir, kasi parang baka sakaling may karagdagan pa, ano po. Ang ikapitong katanungan ko po kay Sir ay sa nalalabing 3 buwan po ng taong 2024, ano pa po ang mga planong isagawa ng TESDA Palawan? Ang TESDA Palawan, isa sa mga pinaghahandaan nito kasi meron kaming program din na tinatawag na Area-Based Demand-Driven TVET na kung saan base sa mga priorities ng province ay magdi-develop ang provincial office nung tinatawag ng mga competency standard. And then from that competency standard, pwede yung magtuloy-tuloy para ma-develop siya into a training program na mag-a-address noong pangangailangan ng probinsya. At isa sa mga na-identify nga namin doon, yung sa cashew production. Di ba? Ang Kasoy, number 1 na supplier ang lalawigan ng Palawan. Kaya, yun ang isa sa mga priority programs na gagawin ngayon sa cashew production. Pangalawa, meron din kami i-develop doon sa
motor bangka operators. Dahil siyempre nakikita ng ating mga turista at ng mga ibang ahensya na dapat daw i-professionalize natin yung mga motor bangkas operator natin. Kasi nakikita parang common lang na operator sila, yung kulang sa pananamit ba, sa professionalism. So nakita ng TESDA na why not na mag-develop din ng mga training program sa kanila para magbigay din ng, bukod sa magagandang lugar na napupuntahan ng ating mga tourist, magbigay din ng magandang impression yung ating mga motor bangka operators na nagdadala ng mga turista sa iba't ibang tourist spot dito sa lalawigan. Yan yung ilan sa mga programang tatahakin. Bukod sa, yun nga, yung mga natitirang scholarship program ng TESDA ay talagang massive yung ginagawa nating info dissemination para maraming makaalam at maraming maka-avail ng mga training program. Ayan, naku. Napakabilis po ng oras, sir. Baka po may mga nais pa po kayong sabihin or any announcement po para po sa ating mga tagapakinig na sa inyo po ang pagkakataon. Muli po sa ating mga tagapakinig na gusto pong ma-empower ang inyong sarili, so narito lamang po ang TESDA. Hinihintay po kayo sa inyong mga skills requirement na kung saan yun yung magbibigay sa inyo ng magagandang opportunities. So sa mga nagnanais pong mag-avail ng aming mga programa, sumadya lang po kayo sa aming opisina o kaya ay tumawag po doon sa mga number ng telepono na nabanggit ko na po kanina. At kami po, basta asahan nyo po na sa TESDA, Lingap ay maaasahan. Alright. Sir, magandang umaga pong muli at maraming salamat, sir, sa inyong pagpapahayag. Salamat din God po bless po sa sa inyo, pagkakataon na ipinagkaloob Alright. niyo sa amin. Alright mga kababayan, dyan na po nagtatapos ang ating makabuluhang pakikipagpanayam sa ating mahal na panauhin ngayong umaga. Once again, Mr. Gerardo A. Mercado, ang ating TESDA Provincial Director. Isang malaking karangalan po na makapanayam siya dito sa ating programa. At wag po kayong aalis dahil pagkalipas lamang po ng ilang sandali ay babalik po ang ating programa Impormasyon ng Bayan para sa lahat para sa segment po ng Serbisyong Bayan. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan.